Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya na, no? Medyo mabagal tayo ngayong umaga. Ang atin pong usual na kasama sa atin pong pang-umagang devotional ay may bagyo. Maraming salamat sa pagkakataon na pinagkaloob sa atin, o sa akin pala. Ayan. Ngayon po ay January 18. Ang bilis ng panahon. Ano po? So, tayo po ay magsiawitan para po magising-gising po ang ating mga diwa at ang ating pong mga espiritu. Samahan niyo po ako na umawit ng papuri sa Panginoon. Awitin po natin ang A Shelter in the Time of Storm para naman sa mga kapatiran natin dyan na binabagyo. Pilihan po natin si Sister Daniela para sa ating pambungad na panalangin. Okay, let's pray po. Amang banal na nasa mga langit, maraming salamat Panginoon sa buong gabi na inyo kami ginabayan at ingatan at ginising po sa araw na ito. Na muli naming mapapakinggan ang inyong mga salita at tulungan kami na amin po itong maintindihan at amin po itong maisabuhay. At maraming salamat Panginoon sa lahat ng bagay. At tulungan kami sa araw na ito sa aming mga gawain. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Sister Daniela. Ngayon po mga kapatid, ay tunghayan natin ang ating morning devotional ngayong araw.
Maraming salamat sa nagpadala at gumagawa ng ating mga devotional readings. Yan, online. Okay. Ang atin pong babasahin sa umagang ito ay may pamagat na Origin by creation. Bakit kaya bakit kaya gano'n 'no? Minsan nagbabasa tayo, wala naman yung word na binabasa natin, nauna yung brain natin. Minsan naman nagsusulat tayo, kulang naman yung word na nasusulat natin. So, human ano talaga 'no, human frailty. Anyway, ang ating key text ay matatagpuan sa Hebrews 11:3. Ang sabi po, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Napakaganda nitong talata na to. Ang sabi po sa pamamagitan ng pananampalataya, dito tayo nagkakaroon ng idea, no? Idea na unawaan natin kung paanong ah, nagawa ang mga bagay dito sa mundo, no? Mga mga bagay sa kalikasan, paano nagawa yung kahoy, paano punong kahoy, paano nagkaroon ng mga ibon sa himpapawid, mga hayop sa dagat at sa lupa, paano nagkaroon ng ng bakit merong ulap, 'di ba? Mga bituin at iba pang mga heavenly bodies na 'yan. And of course, tayo mga tao. Hmm, tingnan natin po kung ano ang sinasabi tungkol sa talatang ito. Ang salita daw po ng Diyos lamang ang nagbibigay sa atin ng authentic account. Pag sinabing authentic account, genuine yung tala, yung record, genuine na, yung totoong record ng pagkalikha ng ating sanlibutan. Yan po. Sinabing authentic account. Yan talaga, original yan. Ano talaga yung dahilan? Ano yung original na dahilan? Bakit nagkaroon ng mga bagay? Sa salita lang daw po ng Diyos natin itong matatagpuan. Yun daw pong teorya na nagsasabi na hindi naman daw po nilikha ng Diyos ang bagay nung, nung gawin niya yung mundo, nung palabasin niya itong mundo na ay walang pundasyon. Hindi ibig sabihin, hindi totoo yung theory that God did not create matter. Sapagkat sa paglikha daw po ng sanlibutan, hindi naman daw, kumbaga, hindi nangyaring isang bagay dahil meron ng meron ng dating nag-i-exist, meron ng dati na isang bagay. Halimbawa, bato. Hindi nagkaroon ng bato dahil dati nang merong bato. On the contrary, ang lahat daw po ng mga bagay, material man ito o spiritual, ito daw po ay natatag sa harapan ng Panginoong Jehova sa pamamagitan ng kanyang tinig at nilikha para sa kanyang sariling layunin. Ang buong sangkalangitan, no?
kung ano man ang lahat-lahat ng naroroon ang ang lupa at lahat ng nandito sa lupa ay hindi lang daw gawa ng kanyang kamay. Lumabas ang mga ito sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig. Ibig sabihin, things on heaven and earth, they came to existence by God's word. So walang dating bagay. Kaya nagkaroon ng ganyan kasi dati na kasing may ganito. Walang ganun. So nag-exist ang mga bagay sa langit man o sa lupa kasi sinabi ng Diyos. Habang meron daw pong sinasabing individuality and variety sa kalikasan. Ano, 'di ba? Makikita niyo very intricate ang pagkalika ng Diyos sa mga bawat bagay, no? And mapapansin natin nga, may ano siya eh. Halimbawa, itong flower na ito, itong species na ito, ah, meron siyang sarili niya. Itong klase ng isda na to, may sarili yan siya. Ganyan. Ah, pero, may iba't ibang variety, may iba't ibang individuality. Pero meron daw pong pagkakaisa doon sa pagkakaiba na yun. Ah, unity in diversity. Oneness in their diversity. Bakit kaya, no? Sapagkat ang sabi daw po, ang lahat ng bagay ay tinanggap ang kanilang yung usefulness nila at kagandahan nila mula sa iisang pinanggalingan. Ganun pala yun. The great master artist, no, writes his name on all his created works. Nakasulat pala ang kanyang pangalan sa lahat ng kanyang mga nilikha. Mula daw po sa napakataas na cedar ng Lebanon to the hyssop upon the wall. Nandyan ang pangalan ng Diyos. Ang lahat na po ng mga bagay na ito ay nagpapahayag ng kanyang pagkalikha. Itong punong kahoy na to, kikita mo na, nandyan, gawa yan ng Diyos. Mula sa mataas na bundok at sa napakalaking um, dagat hanggang sa pinakamaliit na shell sa dalampasigan. Nakasulat ang pangalan ng gumawa nito. Ay, pag inaano po natin, parang pag ini-imagine natin, lahat ng mga bagay na yan, malaki, maliit, ginawa yan ng Diyos. So makikita natin ang tagapaglikha dyan. Ginawa niya ang gabi na ano pa daw, nagbabantay pa yung mga kumukuti-kutitap na mga bituin sa kalangitan. Tinatawag niya sila, ang bawat isa sa kanila, sa kanilang pangalan. Sabi nga po, di ba, sa Psalms, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. Nagpapakita ito na, nagpapakita ito sa tao na itong maliit na mundo, isang kudlit lamang, isang tuldok lamang ito sa creation ng Diyos. Yun daw pong mga talagang
marubdob na mga marubdob talaga. Deepest. Wala akong makitang ano. Yung, yung mga talagang nag-aaral ng siyensya. Wala akong makitang ibang ano, no, ibang translation. Marubdob. The deepest students of science are constrained to recognize in nature the working of infinite love. Oh, sorry, infinite power. Uh, Gaano man yan sila, yung mga scientists natin, gaano man sila talaga ka, ano, kalalim ang kanilang pag-aaral sa agham, o sa siyensya or sa science. Uh, Hindi nila yan maaarok. They cannot fathom yung, yung paggawa ng, ano, ng infinite power sa nature. Pero sa tao daw po, sa unaided reason ng tao, kapag ka hindi tayo kinasihan ng Espiritu ng Diyos, hindi po uh, natin maaabot yung kaalaman na yung purpose ng Diyos sa paglikha ng mga bagay na nakikita natin sa kalikasan. Magiging lamang daw po itong contradictory and disappointing. They spend thousands and thousands and millions or billions pa sa mga research, no? Ang magiging ending lang daw po, contradictory and disappointing. Sa pamamagitan lamang ng liwanag ng pagpapahayag, mababasa daw po kung ano talaga ang 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 mga bagay na ito sa sanlibutan. At sa pamamagitan ng pananampalataya, mauunawaan. Yan. So, kaya napakahalaga ng ano, ng faith. Ang faith, hindi mo siya nakikita, pero ito yung gagamitin mo para maunawaan yung mga bagay na nakikita. Diba? Yung spiritual eyesight natin, yun yung gagamitin natin to understand tangible things. Ang sabi nga po, di ba, sa Genesis, in the beginning, God. In the beginning, God created heaven and earth. So, sa simula pa lang, yun na yung nandoon na ang Diyos. So, ito lang daw po, ito lamang yung, ano, malalagay, yung, yung ating isip, ano, kumbaga, kapag ka naniwala tayo sa Diyos, kapag ka tinanggap natin na ang Diyos talaga ang pinagsimulan ng ng mga bagay na ito, doon lang tayo magkakaroon ng ano, ng kapahingahan. So, yung matatahimik ka sa pagko-question mo, paano nangyari ito? Paano nagkaroon nito? Magpakahirap ka pa mag-research. Sabi naman sa Bible, in the beginning, God created heaven and the earth. Just accept it. Ba't mo papapahirapan yung sarili mo? 'Di ba? Mag-spend ka pa ng maraming maraming mga pera para lang sa liksik. Paano nangyari ito? 'Di ba? Sayang yung pera, pwede namang itulong yun sa mga taong mahihirap, pwede naman yun, ipagpatayo mo na lang ng church, o pwede naman yun, ipadala mo sa mga missionaries para may pamasahe sila at makapunta sila sa malalayong lugar, 'di ba? So, pero ang mga tao talagang pinipilit nila na pag ano sila, magre-request talaga sila sa gobyerno ng ano ng mga pondo, yan, para lang makapag-create sila ng ano ng ah, mas malayo ang kita. Halimbawa, teleskopyo, para makita nila kung ano yung laman ng Mars or kung ano mang iba pang planeta.
ganyan, 'di ba? Pero actually, yun namang mga ganong mga research, para naman yun sa, um, alam niyo yun, merong ulterior motive ang tao. Katulad ng mga sa panahon ni Nimrod, dahil sa halip na maging masunuri na lang sila sa Diyos, mas pinili nila na magtayo na lang sila ng tore para, kahit maging sinful sila, mabuhay sila na naglalabag sila sa utos ng Diyos. Iisip nila, hindi tayo mapupuksa ng Diyos kasi ano, i yung tower na gagawin natin, hindi na tayo maaanod ng baha, 'di ba? So, gano'n din yung mga ano, gano'n din naman ang nasa ilalim ng yung may motibo ng paglipat 'no, gustong lumipat sa ibang planeta. Para kahit na, kasi ano, ang sabi sa Bible, susunugin itong mundo. So kahit sunugin ng mundo, nasa ibang planeta na tayo. Alam mo na, so ganun mag-isip yung mga tao na ayaw talaga na magpasakop sa Diyos. Above, beneath, beyond, abides infinite love, working out all things to accomplish the good pleasure of His goodness. Yan. So, saan man yung panig, no? Taas, ilalim, at sa kabila. Yan. Makikita daw po yung infinite love na siyang gumagawa sa lahat ng mga bagay para magampanan yung mabuting pleasure daw po ng kabutihan ng Diyos. Kasi lahat ng bagay na nilikha ng Diyos, ang purpose nito ay para sa kaluwalhatian ng kanyang dakilang pangalan. And so kapag ang mga tao ginamit ang nilikha ng Diyos sa kanilang own pleasure, God is displeased and dishonored. Ayun. So, nawa ang atin pong devotional sa umagang ito ay naghatid sa atin ng panibagong, um, kaisipan, 'no, na ang mga bagay sa kalikasan, mga bagay na nakikita natin sa kalikasan, tayo mismo ng mga tao, bahagi tayo ng paglilikha ng Diyos. We are but the handiworks of God. Yan. Pero yung mga nasa kalikasan, iba tayo kasi very special tayo kasi tayo hindi lang tayo sinabi at magkaroon ng tao at nagkaroon ng tao. Men were not, a product of, the breath of his mouth alone. Yan, may combination yon. Hindi lang yung breath niya, kundi yung craftsmanship ng Diyos, no? Diba? Kasi talagang inukit tayo eh. Pero yung mga nakikita natin sa kalikasan, o magkaroon ng zebra, magkaroon ng lion, giraffe, mga ganyan, di ba? So, pero hindi natin alam kung paano yun. Kapag nakarating tayo sa langit, pwede nating makita yun. Paano niyo po nilikha ang mga bagay-bagay na sa lupa? So, makikita natin, exactly, pwedeng ipakita sa atin ng Diyos kung paano talaga nagkaroon. I mean, kung ano ba yung sinabi niya, no? Sinabi niya ba specifically isa-isa or sinabi niya talaga na gano'n. Pero kasi sa Bible yun yung sinabi, magkaroon ng ganito, 'di ba? Walang basta sinabi niya lang magkaroon ng halimbawa, yung sa lupa, kung anong dapat na magkaroon sa lupa, magkaroon sa tubig, magkaroon sa himpapawid, yan. So, pero ang bottom line is, everything comes from God. Originally, everything originated from God by the word of His mouth. And we can rest. We don't need to bother ourselves how everything came in existence. Just believe by faith that everything comes
from God or came from God. So, may mga kasama tayo dito sa Zoom. Would you like to add something? Or reflection? You can share your reflection. Do you have something to add, Brother Rob? Yeah, good morning. Good Yeah, morning. it's just astounding that that God can use His voice as an instrument of power to create, and so we look in awe at what God has created, and He created mankind in His image, Yeah. and so that in itself is a beautiful creation, and and we wonder at how God's word can change things. But we take the Bible as it says. Yes. That's my thought. Yeah, Thank you. exactly. So we should always be grateful to God, our Creator, for giving us everything that we need, right? Everything that we need. So, sobrang mahal tayo ng Diyos na before niya nilikha ang tao, He created by the word of His mouth. Nagkaroon na ng lahat ng mga bagay that man need. Man needs. Yan. So, tayo ngayon ay dadako na sa ating closing song. Pero kung merong isa-share si Sister Daniela, I'll give you time, Sister Daniela. Okay na po. Okay, okay. So we'll ask Brother Rob to lead our closing prayer after the closing song, sorry. Is it all right, Brother Rob? Yeah, yes, that's fine. Okay, thank you. So bear with me po ha, hanap lang ako nung hymn. Okay, tugma sa ating pinag-aralan, awitin natin ang All Things Bright and Beautiful.
Let's pray. Dear Father, we just sung this song about all things bright and beautiful that was created by your word and by your hand. And we know that the intent was to provide a world that man could live to glorify his maker. And Lord, we see beauty in the world around us. And we even feel that it's impossible for there not to be a creator God who created and provided all things. And even to imagine or take the Bible word as truth is also difficult, but we know that that God's word is truth, and it's a revelation to man of his creative power and his plan for man. And we know that it was he established the world by his word, and we also know that we have a creator whose design is beautiful and in order, and we read the plan of redemption and see a God of love whose power is for the greater good of mankind. But we can't comprehend but take it as faith, because we know the theories of men are merely misleading and only theoretical and only based on their own selfish conclusions. And Lord, we thank you, Jesus, who came as a man and interfered in man's affairs and his wayward ways. And we know that the Bible is true, so we place our lives in your trust and your power and ask for understanding in acknowledging and knowing the truth, that which establishes our way and establishes our confidence in God and his influence and over our lives. And Lord, we stand in awe of your power and ask that you intervene again in our lives today in a very special way as we trust in you. May we feel that mighty power and also the power, the still small voice of the Holy Spirit. And we ask it all in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much, Brother Rob. Maraming salamat po mga kapatid. This has been Sister Nori at your service for this morning. Dalangin ko po na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng mapagpalang araw. Mag-ingat po ang mga nasa lugar ng binabagyo and keep warm. Ano po? Stay indoors po and God bless you all.